Ayos. Ito mga kabayan. Siyempre, nagpa-unlock ng panayam si Congressman Kobe Chanco, mga kababayan, tungkol sa sagutan nila ni Swansing. Siyempre, nakaka-insulto lang kasi yung pera natin na buwis ay kami na naman na parehas ng budget na 2026. Ano ba ang nangyari sa 2026? Di ba? Wala. Di ba puro hirap at busa ang naranasan ng taong bayan? Dahil diyan sa budget na nilustay nila, siyempre hindi nila natugunan yung subsidiya sana ng bigas at mabahagi na sana yung may hirap nating mga magsasaka. Kagaya ng patubig, fertilizer at sana ay high-tech na sa pagsasaka ang Pilipinas para maraming maani ang mga magsasaka. Wala eh. Nakurakot at ang laki talaga ng nawalang pera sa atin. Grabe. Ayan po, no? Bago po ang lahat, I welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Ito po, no? Panoorin po natin ang buong video. Yan po, no? Okay? Nakita ko yung sagutan ninyo ni Congresswoman Swansing at saka ikaw kasi hinihingi mo no na sabi mo nga na bakit lahat ng mga ahensya hinihingi natin, 'di ba, line by line yung kanilang budget. Pero bakit pagdating sa Kongreso, ano na lang, kumbaga bulk na lang yung kabuuan na lang na budget, walang line by line item. So, tapos syempre nangangatwiran si Congressman Mika, pero sa huli parang hindi kayo pinagbigyan. Ano ba talaga ang SOP? Ngayon lang ba yan nangyari na hindi pinapakita ng Kongreso ang line by line? Or dati na talaga? Kumbaga, ganito pa. Sige, diba? okay. Marami kasing nakasanayan yung Kongreso ng mga bad habits na Nabanggit nga ni Congressman Kobe Chanco diyan sa plenaryo kahapon. At talagang copy-paste lang talaga eh. Parehas lang. dapat baguhin. No? Ayun. Kung talagang gusto natin ng transparent, mabawasan yung corruption, kung gusto natin mabawasan yung corruption tama. o end corruption, there are two things necessary. No? One is transparency, and number two is accountability. So you cannot hold people accountable kung hindi transparent, di ba? Okay, hindi naman pwede lang gawing katwiran yung nakasanayan na. Because, di ba, nakasanayan na ng Kongreso na yung BICAM hindi open sa lahat. Oo, di ba? small, Hindi, hindi mo na. Dati, matagal na yun eh, di ba? Panahon ni Grace ko. Yun ang malaking kurakot din talaga yun. Sila sa hotel eh. Nangupahan sila at doon ginanap ang yung kumbaga si Senate President Miguel Zubiri, mga kababayan. Siyempre, sumunod na si Chis Escudero. Kaya yung mga yan, talagang, sa bagay, hindi pa tapos yung sa korte. Iniimbestigahan yung GAA. Pero darating pa noon eh. Sasabit din tong mga to. Di ba? Mga kababayan. Yung mismo BICAM. Okay. Di ba? So, nung nagkaroon ng corruption issue, ang ginawa is inopen, denied stream yung BICAM, correct? Okay, yes. Okay. BICAM the budget. When in fact, all other BICAMs except the budget, live stream yan. Dati, ang BICAM ng budget lang ang sinisikreto. So, ang ginawa natin, because of the corruption issue, ginawa natin, denied stream yung BICAM. Okay, so nagkaroon ng reform. Last year, pinaglalaban ko na tanggalin yung small committee, if you recall. Noong una, ayaw nila. Tinututulan nila ako na tanggalin yung small committee. Nakasanayan din yan. Okay. So, nung tinanggal naman yung small committee, nagkaroon ng budget amendment subcommittee, no? So, nakasanayan din yan. So, tinanggal natin. So, yung transparency cannot be selective. Hindi pa pwede kayo transparent in some areas na willing kayo, pero doon sa iba, hindi, no? So, hindi valid yung reason na nakasanayan na. Oo, nakasanayan na. Pero how can we make sure na walang corruption doon sa paggastos ng pera ng House kung hindi muna magiging transparent? Correct. At saka hindi biro yung budget ng House, no? Previously, kaya hindi masyadong pinapansin yan, hindi naman kalakihan yung budget ng House, no? Tama. Tapos nagsimulang lumobo yan noong
2023, no? No, 23 nagsimula na Laki yan. Okay. Naku, Okay. si ano yun? Kaya lang yung grabe, yung Malamang 2025 budget. si Subiri pa rin yun. 33.67 billion para sa Kalaban lang. Yes. Okay. No, but hindi yan yung, hindi yan yung mahalagang figure. Ah. Ang mahalagang figure Ah. is yung NEP, yung National National Expenditure Expenditure. Program, Oo. yung President's Oo, Budget. NEP. Oo. Nung sinapit sa amin yung NEP noong Kasi nandyan na lahat yung ano yung mga pangangailangan. Nagawaan na nila. Diba? Yung NEP na yan. 2025, ang allocation lang ng House of Representatives is 16,345,154,000. Okay. Sa NEP, Tapos sa sa NEP. BICAM, nagdagdag sila ng mas malaki pa doon sa regional budget. Nagdagdag sila ng 17,324,848. Kaya Mga buhaya talaga, di ba? Gusto dumoble yung bilyon. Ang laki nun. Dinoble nila. Bilyon. Grabe. 33,670. So mas malaki pa yung dinagdag Oo. kaysa doon sa original. Original. At saka ito election year ito. Kaya gusto ko silipin to eh. Bakit ka nagdagdag ng 17 billion ng billion. election year? Oo. Tapos last year, this year 2026, malaki pa yung dinagdag. Oo. 10 billion. Pero nabawasan ang Grabe. dinagdag from 17 naging 10. So bakit natapat sa election year na sobrang laki ng dinagdag na budget Budget. House of Representatives. Oh, Di ba? oo. Ngayon, to understand the budget process, 2 steps kasi yan eh. The first step is yung tinatawag na pre-plenary budget hearing. Ibig sabihin sa committee budget hearing. Oo. Okay? Yung second step is yung sa plenaryo na, di ba? Correct. Oh, napakahalaga, dapat makita ng ating mga kabayan kung ano difference niya. Okay. Doon sa Dapat naka-televise o kaya live sa social media, di ba? committee, yung mga sobrang stricto ng House of Representatives dyan. Dahil, pag hindi dumating yung cabinet secretary, hindi didinggin yung budget mo, di ba? Ayun, oo. Because doon sa committee, Tama. doon lang pwedeng tanungin ng direkta yung cabinet secretary at doon lang siya pwede magsalita. Kasi pagdating sa plenary, ang nagsasalitaan lang to defend the budget is the vice chair of the Committee on Appropriations na responsibilidad na depensahan yung departmentong yon. Correct. Di ba? Oo. Kung sinasabi nila, dapat sa plenaryo na lang pag-usapan yung budget ng House. Sabi ko, hindi. Dapat magsimula dito sa committee. Bakit? Alam mo, doon sa committee, napakahirap mag-defend ng budget noon. Kung ikaw cabinet secretary, ang gagawin mo, iprepresenta mo kung paano nyo ginastos yung kasalukuyang budget nyo. Yeah. At idedepensa mo, bakit ka humihingi ng ganitong halaga para sa next year's budget? Oo. So, ganyan sa Senado, di ba? Sa Kongreso, sa Senado. Parehas ka, agency na yan, di ba? Kaya lang, ito si Anticler dati, dininig yung budget niyan eh. Tapos duwag, alam niyo kung bakit? Hindi sumipot. Hindi sumipot dahil nandun si Robin Padilla, si Rodante Marcoleta. Kaya babalikan siya dun eh. Oo. Pag sinabi na plenaryo na lang yung House budget, hindi na mapapag-usapan yung mga nakaraang taon. Ang gusto lang nila is pag-usapan yung hinihinging budget. Oo. Tapos walang presentation Oo. because yung budget should be based doon sa mga plano at programa mo. Oo. Doon sa libro ng Oo. budget, wala naman nakasulat na plano at programa mo doon. Nakasulat lang doon kung magkano hinihingi mo. So, importante talaga yung pre-plenary. Kaya lang ayaw nila. So may tinatago So, ang talaga. sinasabi ko, bakit May may double tinatago standards, kasi. no? Yeah. Oo. Correct. Okay. Pero di ba kung sa 2027 NEP po, congressmen must already submit quarterly income and expenditure reports. Online na po ito. So kung meron na pong ganito requirement, ano pa po yung kulang? Ano pa po yung hindi nakikita ng Online? publiko? For example, should every member be searchable po at member by congressional po na spending? How else do we make them transparent enough for the public po? Hindi naman congressman lang ang gumagastos ng 17 billion eh. 'Di ba? Ang gumagastos niyan is yung mismong Committee on Accounts doon sa House. Wala namang Sweldo. ginagastos yung congressman doon eh. Oo. 'Di ba? Ang natatanggap lang ng congressman is yung district allocation. Ay, una yung sweldo, 'di ba? Yeah. Oo. Yung sweldo. Tama kasi ang congressman hindi hawak ng pera yan. Ang hahawak ng pera hindi PWH. Kaya nga, 'di ba, nabagsak lahat ng pera sa. Yung problema naman noon, yung contractor hihingi yung dati kasi nangyari.
hihingi yung ano yung contractor. Magpapabidding, di ba? Sa DPWH. Yun lang. Yun yung mag-ano. May pinakaano pa yan DBM yata na siya yung nagbibigay ng ng allocation. 'Di ba? Ngayon yung congressman walang hahawakang pera. Kaso nagiging kickback Nakaugalian na yung congressman ay mabibigyan ng TPWH. Yan, 'di ba? Malamang sa malang. Kaso ang problema pa natin Siyempre nasa kongreso yung pera, 'di ba? Ang problema, yung mga congressman dyan, contractor din. Yan na yung malaking issue natin noon, di ba? Bukod sa mga insertion na yan. O tapos sabihin mo lang may district allocation, di ba? Oo. So, i-multiply natin. Sabihin natin, simplihan natin. Sabihin natin ang gastos sa distrito mo, yung tinatawag na MOOE, Oo. na may issue na nga doon, di ba? MOOE pa, Malaking issue di ba? doon sa MOOE, di ba? Sinasabi, bakit daw kami liquidation by certification lang. Okay? So sabihin mo lang 1 million per congressman times 318 Oo. is 318 million times 12 months. O di 3.8 billion lang yun. Oo. So, saan napunta Saan yung napunta iba? yung budget. yun yung Yung pwede mo pera. sabihin na ginamit ng congressman sa distrito niya. So Oo. if you have 33 billion, 3.8 lang ang napunta sa bawat congressman for their districts. Oo. Saan napunta yung 30? Saan nga? Sabihin mo ng kuryente, gasolina. Hindi naman naabot ng 30 billion yun, di ba? Oo. So, pero Saan nga? Napunta Talagang obvious na obvious ang dating kay Congressman Toby Tiangco. Netong mga buhayang to. Grabe. Saan nga napunta? Ang laki nun Saan nga napunta? Laki, saan Paano natin napunta? tatanungin, Yun Ricky, nga kung ayaw nilang i-account for Oh. kung paano nila ginastos in the previous year? Kaya nga napakahalaga yung pre-plenary kasi pag pinisinta yan, sasabihin, yung 2025, tapos na yung accounting ng 2025, wala nang tanungan doon, di ba? Oh. Kumbaga sa sarado na Move libro. on na tayo, nagpapakita. kumbaga. Oo. Hindi, sarado na libro. Oh. So, magkakaroon ka ng buong reporting ng 2025, saan ginastos itong 33 billion 670 million. Okay? So, pag nasagot mo saan mo ginastos yung 2025, 33 billion 670 million, yung 2026 naman na 27 billion 702 million 099, Wow. Agosto na tayo ngayon, so magkano na nagagastos nyo at magkano pa natitira? Oo. Di ba? So, pag hindi dumaan sa pre-plenary yan, ang hirap na tanungan yan. So, sir, do they have a legal basis to have the Para audacity hindi to nga, actually di ba? deny? Kaya nga, dinadaan nila sa insertion niya at hindi naka-declared sa national, tawag doon, NEP, di ba? Para hindi sila masidip at hindi sila mabutasan. Ganun lang yun. Your request? No, ang sagot ni Chairwoman Mika Swansing is hindi, nakasanayan na yan. Why? Because Oo of nga. my first Wow question, naman. Grabe naman. Hindi talaga, nakasanayan na. Pero mali yung ginagawa. Iyan ang paniniwala niya. Kurakot talaga siya. was that, is there a legal basis? Yeah. Or is there a constitutional basis? Yeah. None. Ganda ng Oo, di ba? oo. Ang ganda ng So, dahilan. where are we now? Bagsak ang dahilan di ba? Ang ganda ng dahilan ni Sonsing Masyado talagang hindi matitinag. Pag ganyan ang isasagot mo matitinag ka pa ba? Kong, Toby, denied ang iyong request. Kasi, I denied, pero hindi ako hihinto hindi dito. ka hihinto. Oo nga. Kasi I did some computation for next year nga, di 17 billion na kawawa naman kayo, di ba? Kasi nanggaling kayo sa 33 billion. No, but 17 billion is the NEP only. NEP only. So, pagdating ng BICAM, magdadagdag yan. Magdadagdag pa yan. So, doon sa pre-plenary, Oh. mo lang sila matatanong, Oh. magkano yung kailangan nyo pang budget at magkano idadagdag nyo sa BICAM? Oo. So wala pa kayong idea kung magkano idadagdag. Wala kaming idea. Oo. Yan ang gusto kong tanungin. But Patty, Yeah. bago ka magdagdag, you have to, di ba parang ganito yan parang, kunyari, nagpapagawa ka ng isang building, for example, Yeah. bago ka magdagdag, alam mo yung total cost ng gagastusin mo Yeah. at yung inallocate ay kulang, di ba? So sa gobyerno naman, kailangan ipresenta mo kahit sa ang level ng gobyerno yan, kahit sa local government unit, Oh. you have to present your plans and programs for the next year because that is what will justify your spending program. Correct. Di ba? Yeah. Parang yung bawat departamento na dumadaan sa amin, sasabihin nila ano yung mga programa, serbisyo na gagawin nila for the next year. Yeah.
kaya nila kailangan itong pondong to, Yeah, di ba? ma-justify. So Correct. dapat may presentation 'yon. Hindi basta numero lang na nakita doon sa NEP na ayan yung kailangan di ba? So mahirap 'yon. Mahirap yung ganon. But before you ask for Additional. money for the future, Yeah. you have to justify kung tama yung paggastos mo In the nung past. nakaraan Oo. at tama yung paggastos mo ng kasalukuyang budget. Correct. Di ba? Oo. Kasi kailangan tama. Kasi kung hindi mo nagastos yung kalahati o kaya triple, ibabalik yan sa National Treasury. Ngayon, ang nagastos mo lang is 3/4 dahil yung 1/4 hindi mo na gastos. Ang ibibigay sa'yo sa NEP ay yung 3/4 lang, di ba? Kasi hindi mo nga nagastos eh. Ay, ang iniiwasan dyan makurakot din talaga sa NEP. Kasi para yung hindi mo nagastos, babalik nila sa National Treasury at ang ibibigay sa yung budget, yung 3/4 na lang. Maliwanag na maliwanag, di ba? Kaya sila nag-i-insertion sa GAA dahil kapag pagdating sa NEP, makikita ang mga kabalastugan nila, di ba? Kapag kukurakutin nila at ilalagay nila sa ibang program, di ba? Budget na yun ito ng budget ng DPWH. May kanya-kanyang budget yan bawat agency, di ba? At kanya-kanyang ipaglalaban nila yung budget nila para lahat kung ano yung gagawin nila at bibilhin nila, 'di ba? Para sa plano, 'di ba? Para yung mga pera ay hindi masayang. Kaso nagkakaroon ng insertion 'di ba? Yan ang problema natin nakasanayan na daw sabi ni Swansing. Isang malaking kabalbalan yung pinagsasabi ni Swansing Hindi pa pwedeng hihingi ka ng 2027 na hindi mo napapatunayan na ayos yung paggastos mo 2025 at yung ginagastos mo ngayon 2026 ayos pa din. Oo. Yun kasi ang basihan kung bakit kung hindi mo naayos nagastos ng maayos, bakit ka naman bibigyan pa ng dagdag na budget? Oo. So Kung Toby, anong hinala mo? Saan napunta itong mga hindi ma-explain na karagdagang budget? Kasi you were computing ang kanina, daw. dapat 333 million lang, bakit naging billion-billion? So, yung yung sa isipan mo, saan napupunta actually talaga yung budget? Yung over, yung talagang sobrang dami, 'di ba? Yung naging 33 billion nga. Sabi niyo nga, ito Oo. sa election year. So yan ba ay napunta sa ilang distrito lang para po, ewan ko, mamahagi ng pera, tupad, or vote buying? Saan po? sa maleta. Maliwanag na maliwanag, 'di ba? Maleta. Nakikita ninyo, ginagamit? Hindi ko kasi malalaman Patpi, and I cannot, Speculate. ayoko maghinala, no? Oo. Kaya nga, ang gusto ko, ilabas nila. Oo. Ang hinala ko lang is, pag ayaw mo maging transparent, may tinatago ka, Oo, di ba? oo. What is the Maliwanag. issue? I cannot think of an issue, bakit ayaw mo? Di ba ang sagot niya sa akin, isipin mo ang sagot niya, tatanong sa leadership. Yeah. Well, Speaker. kalokohan yung tatanong sa leadership Oo. Yung pagtatanungan niyang dalawang tao na handun naman sa Congress ng araw na yun, di kung gusto niya talagang masettle ka agad yan, Oo. hindi, sasabihin lang niya, session suspended. Oo. Tanungin natin si speaker o tanungin natin si majority leader. Oo. Simple, di ba? Oo. So, ibig sabihin, Oo. ayaw. Ito yung simple. But I am not giving up on this because remember nung pinaglalaban ko yung tanggal ng small committee at the last year, Oo. una ayaw nila Oo. O later on napilitan na rin sila, di ba? So dapat magkalampag tayo. Dapat you should do a grand round sa media para talagang manawagan, mahiyas talaga sila at dapat na nila Oo. ipakita. Kasi nakukuha sa yata public. Delikado tayo sa totoo lang. Alam niyo kung bakit? Yung ekonomiya natin, tapos yung bilihin natin, nawawala na. Kumbaga baka magagaya tayo sa Syria na talaga namang matagal na silang may problema. Hindi nila na agapan. Hanggang ngayon, talagang sila, nagkakagulo na talaga. Mahirap At saka public pressure Oo. Because now nga, like Ricky nga said, di ba, hindi pa nga nasusolve yung flood control scam, tapos here you go again, tapos, meron kayong tinatago, tama. tapos kayo na naman ang Ay, magbebenepisyo. grabe. So dapat mahiya na talaga. Oo, hindi lang mahiya. Dapat na. Grabe ang kakapalan ng mukha, di ba? Correct? Yes, and there is again Oo. paano mareresolbahan yung corruption? Dapat may transparency at may accountability. Oo. You will May not sinasabi be able niya. to hold people accountable kung walang transparency. So, maliwanag na maliwanag 'yon. Hindi ko alam bakit ayaw nila. Ayaw nila kasi mabubuko sila at mawawalan sila ng kita.
'Di ba? Mahawak silang pera eh. Malamang sa malamang eh. Humahawak ng pera yung mga congressman na yan eh. Galing ng gaan. Malupit eh, di ba? Kasi nga, sabi mo, Tapos isa pang sige pa. issue. Ito Okay. naman, this was the second issue I raised kasi ayaw nila pumayag doon, no? Oo. So, yung second issue, ito sinabi ko na 1 year ago. 1 year ago. Almost 1 year ago, October, no? So, sabi ko, ilabas nyo yung budget per district. Oo. Total budget per congressional district and total Per district. budget Ay, kasi kada congressman. per party list. Okay, yan. Sabi ko yan I last remember year. this. Oo. No, ayaw pa rin nila. Hanggang ngayon, ayaw pa rin nila. Nung sinabi ko bakit ayaw nyo, ang sagot sa akin, hindi, nasa NEP yan. Oo. Yung NEP ng DPWH lang is 772 o 722 pages. DPWH lang yun. Oo. So, ibig sabihin mo, gusto mo yung nabotas na constituent ko, para lang malaman niya kung ano yung mga proyekto sa nabotas at magkano yung total budget, gusto mo basahin niya yung 772 pages. Pages, Eh, di pinapahirapan mo yung tao. Oo. Di ba? Ayaw mo, you don't want to make it easy for them. Kasi ano lang, just for clarification, Kong Toby, yung mga infrastructure budgets na yan, hindi yan pumapasok sa distrito. Pumapasok yan sa Department of Public Works and Highways. So yung Hindi, para nakalamsam yan, nakalamsam sa DPWH, Oo, tapos tapos nakasulat, per kunyari, nabotas. construction of pumping station at blank street, Yeah. Navotas City, di ba? Yeah. Tapos construction of multipurpose building, construction of whatever. Yeah. Tapos Navotas City. Oo. Pero nakahiwalay yan doon sa 722 pages, hindi siya sama-sama na makikita mo, magkakasama yung Navotas. Oo. Kasi ang classification yan is una lahat ng kalsada. Okay, national roads, Item. repair of national roads. Oo. Tapos lahat ng buong Pilipinas na i-repair ng national roads. Oo. Tapos repair of secondary roads. Buong Pilipinas na i-repair ng secondary roads. Repair of tertiary roads. Buong Pilipinas na i-repair na tertiary roads. Drainage bridges. Buong Pilipinas. yung halimbawa Isipin ng mo kung pag-reading ipagkulang mo, nila. Go through it. Hindi pala per district. hindi siya ang hinihingin ko lang Oo. ang PATP is padaliin natin doon Oo. sa mga kababayan natin na makita kung ano yung proyekto sa distrito nila. Pagsama-samahin natin lahat, kaya kung tulay man yan, kalsada man yan, sama-sama sila at nakatotal. At lahat ng distrito makikita ng bawat congressman at makikita ng bawat mamamayan. Because hindi naman tayo umaasa na pantay-pantay, di ba? Oo. May Oo, favorite. tama. Patas. Ay, Patas. It should not be equal, but it should be Fair. equitable, Equitable and fair. and fair. How will you know Oo. if it is equitable and fair Oo. if hindi mo makukumpara, di ba? Yeah. At saka ito ay napakahalaga. This is the most important thing. Oo. Doon sa 2025, kung ginawa yan noong 2025 budget, mapre-prevent yung kalokohan noon. Bakit? Kasi pag dinivide mo yan, just for simple averaging, Yeah. the number of the total budget of DPWH for infrastructure, divide mo by the number of districts, more or less yan, it's about 2 billion average. Oh. Average. Yeah. 2 billion, no? So may makakuha ng below 2, may makakuha ng above 2, Two, yeah. walang problema doon. Oo. But Oo, if 2 billion tama. is the average, paano may distrito makakuha ng 20 billion? Oh. Ibig sabihin magdududa ka noon. At yung mga nakakuha ng 20 billion, yun yung mga in-inspect ni Presidente at ni Sec Vince na may substandard at may hindi ginawang proyekto ng SunWest. Oo, So ibig oo. sabihin, kung noon pa lang nakita na namin mga congressman yan na Oo. lumobo dito, magtataka ka na, bakit lumobo dyan? More or less dapat nasa 2 billion lang yung budget per districts, di ba? Tapos, Oo. okay, number 1 yan. Pangalawa, pag hindi naman lalabas yung sa party list, makikita natin na may mga party list tulad ng Tingog, ang budget na naipasok nila sa BICAM lang, Tingog. BICAM, Oo. is over 5 billion. Wow. So, paano naman Grabe, mas di ba? malaki pa yung budget Oo. nung isang party list Party kaysa list doon sa sa district. distrito? Hindi yun ang mahalaga eh. Oo. Ang mahalaga, Patty, may district congressman lahat ng distrito. Oo. Yung budget ng party list, wala namang ibang pupuntahan yan kung hindi isa sa mga distrito sa buong Pilipinas. Oo. So bakit kailangan pa siyang dumaan sa party list, hindi na direkta doon sa distrito? Correct, Oo. kaya nga eh. That's why nga dapat yung party list na nga yan talaga i-abolish na talaga yan eh. Kung Oo. Toby eh. Or at Walang least the kwenta very- eh, di ba? Yung parties na yun, walang kwenta eh. Kasi sila lang din, mga kamag-anak, mahawak ng party list. Lalo na yung, access, tama? Access party list.
hawak ng mga tulpo. Is talagang bawasan yung kapangyarihan. At saka meron pa silang 3 seats. Depende kung gaano kalakas ka, di ba? Denied ka niya talaga. Pero kung Toby, ito na yung huli. Just for that I understand it more kasi we're running out of time. Yeah, So yung budget ng Congress, that's just really for the salaries of the Congress. Salaries ng, sige, Oh. yung sinabi ko is yung MOE, di Yeah, ba? oo, maintenance, operating. MOE ng bawat congressman. Yeah, correct. So, salary ng staff, Oo. salary namin, Oo. ang gasolina, Oo. ang kuryente, Oo. sabihin mo na may capital outlay, magtatayo ng building, Yeah, bibili yeah. ng sasakyan, everything. Oo. Pero how can ma-imagine mo hindi ko ma-imagine paano gagastos ng 33 Lumo? billion. In Kaya- fact, Oh. yung last year, yung DOST was only about 30 billion. Oh my So, ibig God. sabihin, yung Ang laki doon naman. sa nakaasa yung pag-asa Oh. na weather forecast, kasi laki namin yung budget. Kaya nga, oo. Hindi, kasi ito nga, dinivide ko lang kung Toby Sa conservatively, yung 17 billion divided by 300 congressmen, lumalabas 56 billion, congressman. 56.666 per. So, kung i-divide mo pa yung talaga ang laki, kaya ang dami gusto talaga maging kongresista. Kasi ang laking pera. Hindi nga, Diba? sinabi ko na hindi naman yun. Kaya nga marami ang nagkakanda darapa para manalo dyan sa congressman na yan. Kasi may pera sa congressman. Hindi Grabe, naman sila di yung ba? salaries. Yeah. No, but I'm saying yung na, MOE. Oo. Sabihin mo ng 1 million, sabihin mo ng ang salary namin is I think 200,000 Sa staff. Oo. So whatever. Basta yung MOE, Oo. yun kasi yung malaki, yung district allocation, 1 million per month na nga Yeah. 3.8 billion lang yun Oo nga, Sabihin mo kaya na kasama yung salary namin, Oo. umabot siya ng 5 o 6 billion. Oo. Saan napunta yung iba? Kaya nga, sana punta talaga ng iba. Ay nako. Oo nga Na hindi masagot-sagot. tatanungin ko nga, ito na, huli. Before we let you go, si Orly Gutesa. Reaction mo kay Orly Gutesa na Oh, yun, nag-recant. kay Gutesa. Na doon Oh, sa anong sinabi reaction, na di ba? hindi naman daw pala siya No, tama. Anong reaksyon ni Congressman Toby Chanco kay Gutesa, di ba? Ito kasi si Toby Chanco, na-invite to sa Senado. Nagsalita to nung si Rodante Marcoleta pa ang chairman ng Blue Ribbon. Pumunta to sa Senado. Ngayon, ito si Gutesa. Ano kaya masasabi niya, di ba? deliver ng mga mali-maleta ng pera kaya dating Speaker Martin Romualdez. At pinasa lang daw siya ni Mike Defensor. Malupit Hindi, di yun ba? ang sinasabi ko Grabe. I think that's what you get because yung Dapat ang bigit magniti ni Toby Chanco rito kung alam niya, di ba? Kasi yung pagbabaliktad niya, perjury, di ba? Nagkaroon na ng kumbaga pwedeng kasuhan ng libel si Gutesa dahil nagkaroon siya ng tawag doon. Yung pag-a-allege, 'di ba? Ina-allege mo yung tao na si Romualdez. 'di ba? Tapos ngayon, nagbumaliktad siya. Balang araw, baka makakasuhan nga siya ng perjury, kasinungalingan, 'di ba? ang problema is this, mixed signals Okay, sinabi ko na to. Ang problema, nung sinabi ni Presidente sa SONA na nasasaktan ako, Oo. pero whatever, di ba pag nagpa-iniksyon ka, Oo. tapos sinabi mo sa doktor na nasasaktan ka, ano expectation mo? Idiin ba ng doktor o bunutin yung Kalagayan mo. O dahan-dahan lang. Oo. So, number 1 yan. Number 2, so ano ibig sabihin ko dyan? Ibig sabihin ko dyan, hindi magagawa ni former Speaker Martin Romualdez na pa-recant si Gutesa kahit gaano kadami pera niya Oh. kung walang pressure kay Gutesa. From who, Kong? And who can pressure Yes. Oh. Gutesa? Oh. It is someone with influence and power. But I'm not saying it's the president. I'm saying that naniniwala ko may mga tao na nakapaligid sa kanya Oh. na tinutulungan pa rin si former Speaker Martin Romualdez. Romualdez. Kaya nga gusto ko, I hope that during the SONA, mas categorical yung kaniyang statement na dapat pinangalanan si Martin Romualdez. Bakit naman former Speaker? And dami-dami naging former Speaker. diba? Oo. So, number 2, dapat, ang sinabi niya doon, sa buong kabinete, kung ano pa yung nalalaman niyo kay Martin Romualdez, tulungan niya yung ombudsman. Kasi ang nangyayari ngayon, parang pinabayaan na lang yung ombudsman na mag-isa Oo, Pero, oo. ang nakikita natin, pagkalaban sa politika, it's the whole of government that Anong pinabayaan? 'Di ba winalanghiyaan nila si Gutesa, 'di ba? Hindi lang pinabayaan.
talagang sinalaula, talagang nilinlang, di ba? Lumihis di ba? Lalo na yan si Ping Lacson. Hindi niya binigyang halaga at hindi nila pinakinggan si Gutesa. Kinasuhan pa nila di ba? Oh, yan ang problema sa atin. Is looking for evidences against kalaban sa politika. Diba, accountability, hindi po pwedeng accountability para sa kalaban, Oo. hindi accountable yung kakampi, di ba? So, yun lang yung naman yung point ko Nako. Kasi baka yung iba, nasaktan, ano ba gagawin natin? Baka hindi lang masabing tulungan, tulungan na lang na, di ba hindi maliwanag yung mensahe doon sa executive branch. Siyempre, yung ombudsman, hindi niya pwedeng utusan. Oo. Pero yung executive branch is under him. Dapat inutusan niya na lahat kayo, tumulong kayo maghanap ng ebidensya. Correct. Oo, Ay, nako. tama. Alam mo, kung Toby, pag ikaw kausap namin, nalulungkot kami at bitin. Oo nga, bitin kong. O yan po, no? Siyempre, ating pong napakinggan at ating pong napanood ang balitaktakan at ang pahayag ni Congressman, si Toby Chanco. Di ba? Kaya ito po, no? Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.